Let's talk about the salary as a nurse in Switzerland, nurse Anne. How much nga ba yung pwedeng kitain ng nurse dyan sa Switzerland? Ang laki ng sweldo ng nurse sa Switzerland. Sabi ko kasi pag bumalik ako ng Europe, ang pinaka-main target ko talaga is going back to Switzerland. So, welcome to the channel. My name is Nurse Ventura and today we are lucky enough na makaka-chat natin sa isang nurse sa Switzerland, Sis Anne. Nurse Anne, welcome to the channel and thank you very much for here. So, can you introduce yourself, Nurse Anne? Also, thank you again for inviting me. Well, I'm Anne. And I graduated 2008 sa Manila. Magka-batch tayo. Really? Oh yeah, 2008. During that time, di ba, mahirap ang life ng nursing after having a degree. Sobra. Diba? Sobrang hirap kumuha ng trabaho, sobrang kailangan volunteer mo, magbabayad ka pa. So, yun yung time na sobrang daming nurses. Sobrang in demand. Hindi ko alam bakit nag-produce na sobrang ganong nurses. So, yun, started 2008 and then I work in the Philippines, very short, around 6 months lang sa parang DOH program pa siya. DOH program and DepEd program. So, 6 months, I was in an island of Samar. Ginrab ko yung opportunity na yun, yes, to have an experience. Yes. From Manila? Yeah, from Manila. Okay. Yes. Pero meron akong meron akong tita doon. So, tumira ako sa kanya ng 6 months and then nag-work ako sa small community as community nurse and then nag-work din ako sa hospital as emergency nurse. During that time, my sister nasa England and nag-apply kami ng student visa para makalabas ako ng Pilipinas just to try it. So, nagpunta ako ng England as a student visa lang. So, nag-work ako pero hindi as a nurse, care assistant sa England. Yes, during that time, short rin lang, 1 year. Kasi hindi nila ako nabigyan ng working visa because during that time, around 2010, medyo pang England, medyo strict pa sila sa pagkuha ng nurses. So, kailangan you have choosy pa sila, no? Choosy pa sila that time. So, hirap din that time makaalis agad ng Pilipinas unless na lang Middle East ang target mo. So, yun yung madali that time. And syempre sa Manila, ang hirap makakuha ng work. Alam mo naman sa mga government hospital, sobrang hirap. So, tinry ko talaga mag-student and then magtrabaho during that time. And then, unfortunately, hindi na nabigyan ng visa. I have to go back sa Philippines again. Medyo long ang journey ko. Tapos, nagkaroon ng opening ang Switzerland and Manila. Parang nagkaroon siya ng parang visa exchange ng professions. So, that time, stagiaire visa yung tawag doon. So, kung may nakakalam, during 2011, 2012, exchange nurses yon. So, isa ako sa mga napili. Luckily, nag-apply din ako doon. 20 lang kami noon. Yun yung first batch. 20 nurses na nagpunta ng Switzerland. Tapos, inisponsoran nila yung pag-aaral namin ng German sa Manila. 6 months, crash course siya ng German course para pagdating namin ng Switzerland, medyo may idea na kami in basic German language. Tapos yun yung first time na nakapunta akong Switzerland, 2012. But the visa is only limited, only 18 months. Oh, really? It's exchange? So, only exchange visa. So, kailangan mong tapusin lang yon and then hindi siya ma-transfer into working visa or any visa. It's not allowed because Switzerland is very strict sa mga immigrants. So, yun lang talaga yung binigay. So, 18 months yun. I experienced Switzerland. I experienced yung working hours here, the work balance, yung hirap ng language. Unfortunately, I have to go back again to the Philippines because you have to follow the rules na yun lang talaga yung yung stay mo doon. And balik ko na ito Pilipinas. Lang beses ako babalik. Mahirap. Yung journey ko nang parang laging paputol-putol. During that time, medyo marunong na ako mag-German. Luckily, Germany naman, nag-open sila. Kasi gusto ko talaga Europe talaga
ang target ko talaga. Nung first time ko nga nakapunta ng Switzerland, so parang gustong-gusto ko talaga kasi marami siyang mga katabing country kasi mahilig ako mag-travel. So katabi lang ang Italy, ang France, ang Germany. So accessible ka sa any country, languages, culture. So, parang mas gusto ko siya unless USA. Malaki naman ang Amerika. But parang doon ka lang. Unless magkakaroon ka ng holiday na matagal, makakapunta ka na ibang country. Diba? Or Australia, okay din naman. Kaso, during the time, malayo ang Australia, no? Malayo. O parang hindi malayo rin from the rest of the world. Na luckily nag-open na yung government ng Germany na kailangan nila ng mga nurses. During that time, 2014, 2015, yun yung mga kaunahan. Yung kinrap ko yung opportunity agad, nag-apply agad ako sa UEA agency, ganyan. Parang ano rin ako, refresher German ulit kasi kailangan nila ng higher level. So parang B2 level yun. Yun, nakarating ako ng Germany and then doon ako tumagal sa Germany. So in Germany, 8 years, more than 8 years, yeah. Naging okay, so you're a citizen now? Yes, I'm a German citizen because sabi ko kasi pag bumalik ako ng Europe, ang pinaka-main target ko talaga is going back to Switzerland. So, nung nakapunta ako ng Germany, I gained experience, yun, na-improve ko yung German ko. And then, I always tried na mag-apply ulit sa Switzerland, pero laging nadi-deny. Kasi yung ko, Philippine passport. So, hindi pa sila open sa mga non-European. So, paano mo Irish passport ka na ako? Actually, Ireland is Europe, diba? So, pwede. Basta European, citizen, accepted ka sa Switzerland. What if hindi ako marunong mag-German or French? Yun lang. That's the problem. You need to learn yung language. Kasi dito yung... Parang hirap, no? Mahirap yung language. Yun talaga yung malaking talaga factor. Hindi experience kasi tumatanggap naman sila kahit kahit mga fresh graduate or 1-2 years experience, okay lang. But the language itself, yun yung medyo mahirap talaga. Okay, so very well-experienced ka na nurse and sobrang from saglit ka na nag-Philippines, diba? And then nag-UK ka as healthcare assistant. Yung nag-Switzerland ka for the first time as parang nurse yun, nurse position. Nurse din, nurse ang ang position mo. But meron kang laging guide kasi ka lang parang exchange nurse ka lang that time. Salary, position, kung ano yung nakukuha, benefits kung nakukuha ng mga nurses working there, yun din yung nakukuha mo. All those experiences from UK to Germany and to Switzerland, ang dami mo na natutunan, di ba? Ano yung saka na-expose ka na sa maraming culture? Saan mo pinaka nagustuhan? Germany is very special kasi doon ko natutunan lahat ng mga challenges, lahat ng experiences. Doon talaga ako nag-grow. So, rin siya, parang a home country, but ang ko kasi talaga since then talaga, ang parang, mayroon ka talagang nasa mind mo na gusto mong i-achieve or goal. So, Switzerland talaga yung gusto ko noon pa lang. Way back na hindi ko pa nakikita yung Germany or short time pa lang ako sa England. Switzerland talaga yung gusto ko. Kasi dito na-experience ko yung work-life balance talaga. Tapos yung proper yung treatment sa'yo as a nurse. And also yung deserving yung yung working hours na wino-work mo sa institution and also yung payment na nare-receive mo, naman siya, worth it naman. Switzerland yung pinaka gusto ko. Yung mga exams or mga processes na ginawa mo from, let's say, from Germany na lang to Switzerland? Kailangan mo rin ipa-registered or recognize yung diploma mo dito sa Switzerland. So, from Germany noon, since registered nurse na rin ako in Germany, so nag-apply ako here sa Swiss Red Cross. Doon may isa-send yung papers mo, yung mga requirements mo. Yun yung isa doon na European passport ka, German language level or French language certificate mo or Italian. Kasi tatlo yung main languages dito. Also yung registration ko sa Germany, sinend ko din doon. And then the process nun is around 2 months, 1 to 2 months. And then makaka-receive ka ng letter sa kanila and a number na registered ka na. Parang may agreement European Union and Switzerland. If you are a registered nurse into a European Union, magiging 1-to-1 yung decision. So you're gonna be
automatically registered. So, yun yung advantage nun. Meron ka bang idea like how to apply if you're from the Philippines? If you're from the Philippines naman, ang pinaka-first na gagawin mo is talagang maghahanap ka talaga ng agency or ng employer na willing na kumuha ng mga Filipino nurses na iso-support nila throughout the process ng registration. So, since Philippines is not a European country, so iba ang registration, i-check nila lahat ng hours, curriculum and also the parang practical hours. I-check nila kung ano siya sa Switzerland standard. Check nila yon. And then also yung language, the B2 German language or French, kung gusto mo sa French area. And also marami mga documents na hihingi, yung kailangan may ipa-translate through German yung mga certificates mo and diploma, yon. So from the Philippines, ang inaano ko talaga, advice ko, pag gusto talaga ng Europe, ang first entry talaga, either Germany or UK. Paano mo pinili? Ano yung nung narinig ko sa vlog mo yung canton, di ba? Canton means yung region or yung county. So, paano po pinili yung canton na gusto mong pagtrabahuhan? So, yung iba parang city-like talaga, na parang look like parang city ng Germany, like Basel, ganon. Zurich, very crowded na. Although lahat ng opportunities, marami doon. But it's a city as well, yun, multicultural. And saan then yung crash landing? Saan yung crash landing on you sa medyo malayo sa Oval, then yung yung region niya. Maganda doon. Maganda, sobrang ganda, sobrang tahimik. So I live here now sa Canton Lucerne. So dati yung 12 years ago, nung napuntahan ko tong place na to, sabi ko talaga, dito ako titira. Kaya nung bumalik ako dito, nandun pa rin sa mind ko, dito ako titira. So, dito talaga ako naghanap ng trabaho. Kasi dito, city siya, small city, accessible din siya, is in a central Switzerland. So, malapit ka sa lahat, malapit ka sa Zurich, malapit ka sa Basel, malapit ka sa any other part ng Switzerland, accessible siya. One of the prettiest town siya here sa Switzerland. So, pwede mong i-share sa amin kung ano ba yung mga parang talagang struggles na parang minsan napaano ka ba na may mga moments pa na parang bakit ba ako nagpunta ng Switzerland, ganyan? Oo, meron ganun. So, yung first na pagpunta ko dito, again, dito sa Switzerland, medyo na-shock ako. Kasi in Germany, it's High German. So if you come here to Switzerland, they understand you with the High German, but they speak Swiss German. So iba pa yung accent nila. Just like maybe in Ireland, they have different accent, or dito not just like accent, but also they have parang ibang dialect. Most of the colleagues, so kapag nagkwekwentuhan sila, hindi ko masyadong naiintindihan. Nakaka-stress na nga yung German, tapos another level of German, parang medyo mahirap. Bilang OFW, ano yung pinaka-culture shock ka? Kasi, di ba pag mga Pilipino tayo, medyo open agad tayo, kipagkwentuhan or something. Dito kasi, yes, dito kasi people, polite ang mga people, pero parang they love their privacy. Parang hindi ka basta-basta, for example, on a train, basta pwede mag-ingay, pwede makapagkwentuhan ng malakas, ganon. So, yun yung parang ganun. Tapos, syempre, sa work din, iba-iba rin ang mga lahi nila. So, iba-iba ang way of working nila, o pakikitungo nila. Also, the weather, siguro, isa rin yun. So, dyan, paano yung weather dyan? Kapag ka summer, summer talaga. And then, kapag ka winter, laging gray, ganun din, lagi ding maulan. Pero, ang best season dito is spring to autumn. So, mapipil mo talaga. Alam mo na, European weather, di ba? Mahirap ang buhay sa abroad, lalo na kapag ka malayo ka sa family mo, and then kapag ka mag-isa ka lang, and then kapag ka iba pa yung language, for example, yung weather, nagsabay-sabay, mahirap. Being a nurse in Switzerland, let's talk about yung work hours, yung workload. Ganun din ba ang nursing dyan? Talagang minsan mapapaiyak ka na lang kasi ang hirap, di ba, na trabaho natin as a nurse? So here, we work 42 hours per week. Compared sa inyo, sa
Ireland, and compared to Germany, dito mas, but 9 hours a day, 1 hour yung break. So mostly 5 days in a row. Pero minsan na short yun, depende. Work dito, workload, mahirap din kasi medyo hindi lang sa pasyente ka responsible, but also sa mga students and sa mga nursing assistants mo. So for example, nurse to patient ratio dito is 5 to 6 in the morning. So mga 6 lang max. Oo, maganda kasi meron ka talagang time sa pasyente mo. And meron ka pa, may student ka pa, and sometimes meron ka pang nursing assistant. Saang ward ka nag-work or saang area? Nag-work ako sa post-surgery, sa private. Like post-op care unit? Sa pang-umaga, ang maximum is 6. Pang-hapon naman, mga 8, maximum is 8. Kahit sa medical ward, kahit sa ibang institution actually, parang yun yung parang standard. So, syempre, hindi mo may compare sa Pilipinas, di ba? Sometimes 1 to 15, di ba? 1 to 20. Sometimes isa ka lang, tapos buong ward, di ba? So, sobrang hirap. So, yung quality, hindi mo talaga na ibibigay. Although medyo stressful din kasi mas yung responsibility mo medyo mas malaki. Pinakamahirap na napagtrabaho mo as a nurse dyan sa Germany or sa UK? Sa Germany. Kasi sa Germany, na-experience ko 1:20. Tapos sa night shift, 1:30. Okay. Yes, isa lang sa night shift. Yes, na-experience ko sa Germany. Hindi na ako nagna-night shift right now. Pero ang night shift dito is 2 yung nurses, 2 sa station. So 1:15. Tapos meron ka pang, what do you call that, assistant, nursing assistant. Bakit di ka na nagna-night shift? Kasi parang sabi ko parang pina-priority ko na yung health kasi pag medyo tumatanda. Oh my God! Medyo tumatanda na. Siyempre, nararamdaman mo na yung mga di ba? Kung ano-ano. So, dati lagi rin ako nag-night shift ako. Mas gusto ko night shift before kasi siyempre may additional money. Tapos, times naman, tahimik lang. Walang masyadong tao. Boss. But in the long run, if you, think about it, hindi siya worth it nga and hindi siya healthy kasi. Paano yung benefits dyan with regards to sick leave and then yung annual leave and yung mga maternity leave, yung mga natin, mga dito sa Europe, yung mga privilege natin, di ba? Dito Amerika, konti lang yan at wala silang sick leave eh. Dito, meron kang annual leave, yung holiday mo, 25 days to 30 days, depends sa employer. So, ang average nyo is 25 days a year. Meron ka din sick leave. So, paid siya ng employer and also insurance. Kapag nagkasakit ka, kukuha ka lang ng doctor certificate. Up to 3 days, pwedeng walang doctor certificate na pwede kang mag-sick leave na bayad siya. So, after 3 days, kapag may sakit ka pa rin, pupunta ka sa doctor, you get doctor certificate, and paid pa rin siya kung hanggang kailan sinulat ng doctor, kung kailan ka sick. Private hospital ka nag-work, bayad din yung sick leave mo? Para sa lahat. Yes, yeah. Wow. Sa lahat ng, kapag nag-work ka dito, sa lahat yon. Tapos maternity, meron din, dito 14 to 16 weeks yung paid, pero 100% naman siya na paid. So, mga, up to 4 months, 4 to 5 months. Pwede na rin. Meron din paternity leave sa father side. Meron din sila up to 8 weeks. Tapos, dito kino-cover din nila yung travel allowance mo. For example, nice. They give you, for example, for a year, 1,000 francs para dun sa travel allowance. Siyempre, Switzerland is one of the most nasa top 10 siyang best countries to live in the world. So, syempre, expect natin, sobrang mahal ng cost of living sa Switzerland. How much is yung cost of living mo let's say per month, if you break down yung rent, food, and miscellaneous? So, for example, my apartment, it ranges from 1,800 to 2,000. So, mine is 3.5 rooms. So, it's 1,800 per month. Yes, expensive siya. Also, kapag kumakain ka sa labas lagi, restaurants, for example, mahal din. For example, one normal menu, nagkakos yung mga 20 francs. Let's say one meal sa Jollibee. Sa McDonald's. So, nag-range na siya ng mga 15.
ganyan. Here, mataas ang cost of living. Also yung sa grocery as well. So, mas mahal ang prices ng mga ng commodities. Kapag may time, pupunta kami ng Germany, ng border ng Germany. Doon kami bibili ng grocery namin. Maramihan na. Tapos, makukuha pa namin yung tax doon. So, let's say for example, dyan ka na grocery sa Switzerland. For a week, magkano yung taling mga gagastusin mo? Ang namin per week is mga nasa 100 francs, 100 to 150, ganyan. For 2 people. And then, ano pa yung mga binabayaran nyo? Nagbabayad ba kayo ng water? Water, mura lang ang water dito. And electricity, mura rin lang. So, every 3 months, binabayaran ng electricity. So, yung last electricity namin, 30 francs lang siya in 3 months. Yes, yun naman ang mura, ang electricity here and water. So, parang nakakompensate din, di ba? Yung heating, for example, kasama na siya sa rent na binabayaran mo. Do you have to have a car? You don't need to. Kasi magandang public transportation dito. Tawag nito, lagi silang on time. So kahit ang work mo is medyo malayo, meron pa rin mga buses na dumadaan doon. Accessible pa rin siya. Well, dito kapag nag-work ka sa Switzerland, meron ka marireceive na family allowance and kid allowance. Depende sa region, may marireceive ka na 250 francs, ganun per month. And then kapag, kid allowance, 250 din per child. So it's not bad. So kakaroon ka na ng 500 a month. And then yung daycare, yun ang medyo mahal, but may mga employer na nagsusupport dun sa daycare na parang mga 30% yata. Depende, 20 to 30% nagbibigay sila para sa daycare. O may mga hospital na meron silang sariling daycare para dun sa employees. So let's talk about the salary as a nurse in Switzerland, nurse Anne. How much nga ba yung pwedeng kitain ng nurse dyan sa Switzerland if you can give us a salary range? Salary range, if you're a new nurse, so no experience, it ranges from 5,500 francs to 6,000 francs. Depends sa institution. And then if you're an experienced nurse, nagre-range siya from 7,000 francs to around, pag more than 10 years, nagre-range siya to 8,000 francs. So this is per month? Per month. This is before tax. Yes, this is a gross salary. Yeah, gross salary. Alam naman natin sa Europe, napakalaki ng tax. Yes, but here in Switzerland, medyo mababa in compared sa Germany. So, mababa ang taxes. Okay. So, pag single person sa akin, I mean, lahat na, also the pension, lahat na ng cut, mga around 22% dito sa region namin. Ah, talaga? So, isa sa mga advantages yon. Basic siguro mga 5,500. Yung pinaka na yun, or 5,000, pinaka less na 5,000. After na lahat ng tax, cut na. So, pinaka pwede mong less na makuha with your experience, like 10 years above? 5,000 pag wala, pag wala na talaga, ay mga additional. Pero pag may mga additional, umaabot ng 6 to 7? Yes, 6 to 7, umaabot siya. Ang laki ng sweldo ng nurse sa Switzerland. Makapag German language na nga ako. Laki pa ng sweldo. Like, kung mag-a-advise ka sa ating mga colleagues, co-nurses who are coming from the Philippines or in other parts of the world, let's say, for example, in Saudi Arabia, kasi doon ako galing sa Saudi Arabia. So, what advice can you give to them if they want or if they are thinking to move to Switzerland? If you want to move here in Switzerland, you have to do a lot of research. Very important, lalo na kapag you're a family. Also, the language, you have to consider that kasi very important siya. So, either German, French, or Italian. Depend on the region where you want to live. For example, if you're already in the Europe and also if you're a European citizen, mas malaki yung chance mo coming here. Also, hindi lang for nurses but also for other workers as well. You can find a job here easier. You can just apply online or you can go here and apply. Ikaw lang mismo na walang agency. Pwede din yun. So, it's up to you. So, Switzerland, may recommend ko kasi maganda dito, safe, work-life balance, and then worth it naman also for the family
Sweden, ano siya, family-friendly country. If you get a permit here, you can bring your family here as well. For example, ako lang ang nag-work dito and my husband is not yet European citizen. I can still bring my husband here kapag may permit ako dito, and he's gonna get the permit as well and allow din siya mag-work dito. Thank you very much for imparting your experience, for imparting your knowledge regarding nursing in Switzerland and the life in Switzerland as a Filipino overseas worker. I hope nag-enjoy kayo sa vlog na to. Nurse Anne, also a content creator. She has a YouTube channel and then she shares her experiences. Plug mo naman yung YouTube channel. Yes, if you are interested kung ano ang life here in Switzerland, working here as a nurse or yun lang, adventure here, sana mabisita nyo yung aking YouTube channel, Aniam Nurse, and yun, may mga tips and tricks ako doon about having a job here in Switzerland. Yun. Thank you!